Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:14. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglag katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Okay, pasensya na late sa Makajot. Traffic ay ko karon, no? Pag tugbong alanganin ko. So, na-late ko, paselo alang ko, no? O anyway, ni amanta magapadayon ta sa ato nga pagpadagan sa programa. May bawa ninyo nga pag naog na ko sa sakyanan, nilahos na din ko din ay kung labay dito sa opisina kay ako pa tong hapitan tong mga walk-in nga mga pangutana. So ang ato nini karon nga atong atubangon mao mga pinadala nga mga pangutana pinagi diri sa 0917-704-3210 ug sa Facebook mao ning atong atubangon karon. Dili ta makabasa sa mga walk-in nga mga pangutana kay gadali man ta, no? Amo nang lahos-lahos ta pag paingon diri sa both sa Radyo Ultra. Maayong hapon og kining atong programa 3 to 4 man mabati makatulo sa usa ka semana MWF, no? Monday, Wednesday ug Friday. Aduna kita YouTube channel na ini nga mahimo nga inyong matultulan pinagi sa pagtuplok lamang pag-type Nuda Veritas CDO. Ako balikon para nga maka-locate mo, makatultul mo sa ato YouTube channel sa Nuda Veritas. Dinhe sa contact number 09 Nuda Veritas CDO. Mura gid na, no, nya tuplok din mo magawas ang mga episode sa ato nga programa sa Nuda Veritas program. Taas na ang tusin na ninyo pero ang tumugtuyo mauman ang paghatag og dugang kahayag sa inyong mga hunahuna dugtong sa inyong ipadangat nga mga pangutana. So mao lang na ang akong ipahinumdum. Paghuman kung gustong mo subscribe sa mao nga programa nato Nuda Veritas, ayo pagduha-duha buhatan na, no? Paki-subscribe, like and share kay para maka tabang ta, no, sa atong mga kaigsunan maka-share aron nga sila pod makakaton og madunggan nila og unsay atong mga diskusyon sa programa nato nga Nuda Veritas. Alright, karon nga po na dito maglangan sa Facebook ni ay ato ang mga pangutana unya dayon dininata, no? Sa una nga pangutana karon mauning musunod, no? John Macas, Nuda Veritas, naalang ko'y pangutana Sir Frank, bahin ni sa magsuon nga magkadayon o magpakasal sila apan dili sila tinuod magsuon. In short, mga ampon lang sila kay sa nag-adapt sa ilaha. Matod o tinuod ba
tinuod ba nga void ilang kasal if ila rana buhaton magpakasal. Kung ampon panalitan, walay blood relationship, no? Kaysa kung pagsabot kung ampon adopted, mo ba ni? No? Ampon adopted. So walay blood relationship. Dili pod siya mahulog sa kategory sa matawag sa English nga term incestuous marriage, no? Kay ang incestuous marriage magkakitabo kung naa sila blood relationship, ilabi na kung mga magsuon lugar sila. So null and void ang kasal. Pero kung tinuod man nga null and void, kung tinuod man nga ampon kining duha nga buot magpakasal, walay problema. Valid ang kaminyoon o dili maisip nga null and void. Okay? So pwede magpakasal sila anytime naa may kasalan ng bayan nga naapay ipakapin nga litson. So dito na lang mo para madali ang kasal, no? Aron nga mahuman ang inyohang gisaad nga magpakasal kamo nga duha. Sa ako nang gikasulti, tinuod man sa atong balaod kung blood relationship na atay inunta kadugo nato ang atong gipakasalan up to 4th degree of consanguinity, mahulog na nga incestuous marriage. Bawal na siya ubos sa atong Family Code of the Philippines. Pero kung adoption, gi-adopt sila nga ang feeling nila murag igsuon, pero sa dugo wala sila inunta kalabutan. So therefore ang magakahitabo mao nga pwede sila magpakasal. Mahimo sila magpakasal diha sa simbahan, mahimo pud sila magpakasal diha mismo sa judge, mahimo pud sila magpakasal sa mayor. Pero ang akong isuggest, mayor na lang kay naa may litson. Unya naa pa 15 kilos nga bugas, naa pay wedding cake, naa pay red wine, o naa pa kay cash kwarta, no? Para lang gyud nga pag-abot sa tukbang panahon kung kamo na hangyoon nga butar mo nako na di gyud mo makabalibad niya na kay natagaan na ra ba mo og litson. Bisan gamay pero sino masang simod na to na kung magkaunta. Basta baboy sinaw gyud ang atong simod ay magmantika mo gyud na. No, magmantika. So going back sa pangutana ni John, walay peligro John. Walay peligro na magpakasal kay ampon magka. Kini base sa imuhang gisulti nga ampon ang duha ka mga managsuon nga sa kung pagtuo murag kauyab sila. Alright, Borrasca Bataa, Noda Veritas, naabas sa Labor Code, Sir Frank, nga dili nimo mapugos ang tao nga magtrabaho or mo-duty pananglitan na ay bagyo. Kay naa magud uban nga kompanya nga magpa-duty gihapon maski gibagyo o gibaha, maski gibagyo na or gibaha, uban gani matagaan pag mimo sa HR kay wa mo duty. Case to case ni ato ning klarohon, no, klarohon nato ni. Kung panalitan ikaw gyud biktima, lutaw na imong balay nya patrabuon ka, dili na sad na matarong, no. Valid ang imuhang pag-absent kay gusto nimo nga luson nimo ang mga kabtangan, gusto nimo luson ang mahal nimo sa kinabuhi. So kana mo'y ato ang priority, no. Pero kung panalitan ka bagyo dito sa Luzon, unya ni aka magtrabaho sa Mindanao, unya mag-ingon ka nga mo-absent ko kay bagyo ditong dapitas Luzon, wa man tay labot kay ni amanta sa Mindanao. So mapugos ka gyud nga magtrabaho. Kay naamanta covered man ta sa policy sa ato nga kompanya. Covered man ta sa policy. In other words,
you have to render 40 hours, no, a week ang imuhang pagpatrabaho. 8 hours Monday times 5, that's equivalent to 40. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no, 5 days multiplied by 8 hours a day, that's 40. So mo kana ang imong obligasyon sa pagtrabaho, no? O niya napay imong day off nga ni entitled ka mga ni og day off. Pero kung panalitan og ikaw na gayod ang naapektahan, adili ka mapugos. Kay giluwas nimo imong mga kaldero diha, mga kulon sa padiha, mga hayupan kay gibagyo ka na, dili ka pwede justified ang imuhang pag-absent nga dili ka pwede nga pugson sa pagtrabaho. Basta justified, no? Gawas og magahimo-himo kag senaryo nga nag-absent ko ma'am kay bagyo, niya ulay bagyo. Dili na maayo. Sinuping ko na nang imuha. Angay ka nga pahinay kan suspendihon ka kay labi-labi ka suping ko. Apektado nga imuhang efficiency sa pagpanarbaho sa usa ka opisina. Dili. Naa may balaod na to kanang gitawag nga dili pwede pugson pagtrabaho. Kana justified. Kana justified kay supak man pud sa balaod nga atog yung pugson siya pagtrabaho bisan og di na gyud siya gusto mo trabaho. Pero kining akto atong gisahit suma sa imuha pod nga pagpangutana exceptional ni kay naa man ni calamity nga panghitabo. So base na kung naay calamity nga panghitabo, anso justified, no? Ilabi na kung naigo ka, nabahaan ka pananglitan, no? Ang imong brief imo pang gipangita kay wa ka man dai nakalimot man ka pagsulob sa brief, no? Imong gipangita wa gini mo makit kay giano di ay to. So wala kay brief. So dili ka na lang sa inon nimo dito pag absent ko kay naigo ko sa baha. Unya ikaduha subok kay ko kay ako mamao nga brief. Wala na nako ikita, mao siguro tong nilutaw kaganina ako nakitaan. So justified ang imong nga pag absent, no? Justified na. Okay, si Buraska Bataa. Mo to imong pangutana, bagyo gani matagaan pag mimo sa HR kay wala mo duty. Sige. Pangutana gikan ni Mr. Septem Virgo. Sir Frank na sani na ay gipamana among amahan sa amua nga yuta. Yuta ha gipasunod silbi. O gusto paliton sa akong igsuon ang akong yuta. Unsay sundon nako, zonal value or market value. Depende nimo. Okay, gusto kag mahal-mahal dito ka sa zonal value. Pero sa binayaray sa buhis ang base sa computation para mo lugwa og pila obligasyon nimo nga bayron nun sa buhis mo katong assessed value or market value. So kung ako pa nimo yawat mahalinan ka og dako-dako sa zonal value kay diferensya ang rate sa zonal value o sa fair market value. Agad na nimo kay ikaw may tag-isyuta. Ikaw may tag-isyuta. Kay kun ako, ngutana ka zonal value. Hunon ni mong mayo. Ibaligya makana paliton makasi mong igsoon. Ingnon ni mong imong igsoon nga kining bro, unsa man ako di baligya pero zonal value. Mao ni per square meter. So kung magkakauyon mo, baligya. Pero sito ita sa pagbinaligya ay kinanglan nga naagyod ang titulo siyuta diha na ititulo. Di mahimo nga magbaligya nga way titulo. Kay due diligence. Kay maproblemahan ka og tax declaration lang. Due diligence. So kung panalitan magkakauyon mo, baligya. So diha na ay certificate of title,
di po na to malimtan ang absolute deed of sale atong ihandos na to ngadto mismo sa buyer. Unya pag human na it should be notarized. So naa na ang pinalitay, no? Notarize sa abogado. Nya pag human na magbayad ka og capital gains tax sa BIR. Magabayad ka sad og documentary stamp tax 1.5 nga kantidad sa total value sa property nga imuhang gibaligya. So naa kay mga bayronon silbi. Imo nang sundon kay di man marestro ang imong yuta ug di nimo maimpas ang imong utang sa BIR pinaagi sa buhis, capital gains. So ayok nakuha nimo na, no? Kay mo lagi na nangutana ka man diri ko sa Sunal Value kay taas-taas ang rate. Taas-taas ang rate. So kadto lang Sunal Value or market value. Pangutana kini gikan ni September Go. Gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Diha kadto lang ha. Si Ma'am Fee naka-text na ko, may ngapon Sir Frank, naminaw na ko karon pahulay sa. I'm sorry pud ma'am nga kini na late po ko bukas din sa atong programa sa Nuda Veritas. May ngapon ni mo diha dinapita sa Palas Baungon o lain na to nga diehard nga tigsunod din sa ato nga programa. Mao si Ma'am Elizabeth Basilgo dinapita sa Lumbia o sa tibok niyang household nga way undang, way puas ang iyang pagpaminaw din sa ato nga programa. Si Ma'am Elizabeth Basilgo. Alright. Dining bahay na atong tagdon ang pangutana gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Bukas kani atong 0917-704-3210. Pinaagi sa inyohang mga pangutana. Alright. Yun lang ha. September Go, manani. Nya Oliver Ampong Nalwal. Nura Berita, Sir Frank. Gusto lang ko masayod sa kahulugan aning ethical dilemmas. Term man good ni sa mga lawyer o galisod kog sabot unsa ni. Two different words kini siya, ethical o dilemma. Ang dilemma sa yano nato nga translation ini problema. Problema. Unya ang ethical, it refers to the attitude of a person, the character of a person. So kung makadungog ka nga naay ethical dilemma, problema ang abot nimo ipasabot nga kinitawan anay problema sa batasan o kinaya. Kay dali man siya musuko, labi na og dili tagaan og sa ka stick na sigarilyo masuko magwild murag iya ang sigarilyo nga akong gidala-dala. Naingon na masuko magmahay. Magmahay. So he has some ethical dilemma nga iyahang batasan o kinaiya. So nakuha nimo. Sige. Alright. Soroy ni Libs Motoblang. Sige, padala pa mo sa inyong mga pangutana kay maglisod kukuha nitong ako mga walk-in nako nga mga kung ito apat to speakers. Soroy ni Libs Motoblang. Noda Berita, Sir Frank, medyo naglibog ko term aning cadastral survey. Kung unsay meaning ani kung maghiskot ta sa yuta, unsay pasabot ani. Ang cadastral survey mao ni ang pagsukod sa yuta nga dili imuha. Mahimo nga naa ka gapuyo diha. Pero di ka makapakita og titulo nga imuha na. Kung maagian na kini sa cadastral survey, ang mag-initiate nini mao ang DENR. Sila'y magsukod sa mga yuta. Usually kanadto amotog naa pa ba na karon. Ang cadastral survey nga
i-implementar sa DENR. Magbisita na sa mga lungsod-lungsod. Magpaibaw na dito sa mayor or sa kinsay mabinlan sa mga maoy perform sa trabaho aron nga ang mayor or ang administrator magapaybaw sa katauhan sulod sa munisipyo nga dunay himuong nga cadastral survey. Aron sa ingon nga kadtong mga namuyo na ng mga yutaa makapanganda makaredy sila sa pagpakita pod sa ilahang mga relevant nga mga papilis. Ilabi na ng mga sketch plan, no? Kadang nakaplano na tanan diha. Ang mag-initiate or mag-conduct na ini mao ang DENR. Preparatory kini nga ngadto ma-process ang mga papers, no? Unya i-prove nimo nga labi na kung dugay ka na dihang dapita, so very deserving ka. Susukdon ka to sa kining sa DENR. Ang DENR fix ng ilang sukod, ha? Dili mahimo nga naikog-ikog gamay mga 3 meters. Wala, fix gyud na. Mura ka na siya og nagdula ka og chess. No? Tanaw nimo ang mga square sa chess, di ba? Nakasulod yun. Dili pwede nga naikapin paingon dito sa tore, naikapin paingon dito sa pawn o sa paniha, naikapin gamay nga ni siwel paingon dito sa queen. Dili na, kuang gina, fix gina, murag sinukod ba? Sinukod. Mao na ang rule pod sa DENR. Nga nakadraft gina, nakaplant ang tanan, tibuok Pilipinas part. That's why na ay mga corresponding number na sila. Ang corresponding number, mao na ang guide, no, sa naga-survey o sa records, for record purposes diha mismo sa opisina. Kaya kung si Bako, mga matay na to, in the next generation, number lay tanaon. Pag tanaw diya, number 1, 2, 3, 4, uy, sa ako ni Mindanao. Sa ako ni Cagayan de Oro. 1, 2, 3, 4. Malukit na dahil nila na. So, kana mo'y kabasihanan, ngadto-ngadto mapanagian ni mong luna sa yuta. Mo nang gitawag o cadastral survey. Okay? Nalasig. Kadyo pananglit. Rodney Rekenrula manidi ay. Diyot lang ha. Rodney Rekenrula. Sir Frank Noda Beritas. Pananglit na settle na ang kaso sa barangay nga magbayad tong nakautang kada simana. Og naapay kasulatan gipermahan apan wala kini tumana sa nanghulam. Unsay next steps ani or next level aron mapanubag tong tao nga nakahulam sa akua nga magbayad apan wa tumana ang gisaad. Dagan ka sa barangay sa lupon ng tagapayapa, no? Sa katarungang pambarangay. Na may lupon diha, dito nimo isango ang imong problema kabahin sa utang. Pagdala lang og kamatuoran nga nagasabot mo siya ng utang, nagsaad siya nga mo na iyahang sinima na o kung sabab binuwan ba ang iyahang pagbayad, imo nang dadon, ipamatuod na nimo dito. Aron sa ingon nga, mabasa po ka na sa lupon. Kung masabtan sa lupon, nga tinuray nga ang imuhang katong nakautang si mo, doon nag obligasyon, paboran ka. Ang lupon, may ingon dayo nga, bayre ang maong utang kay naman, klaro man sa kasulatan. Klaro. Ang akong suggestion mao nga, sa mga kasong ingon ini, siguroon ninyo nga masulbat ang problema sa barangay nga level. Ayaw na dito saka sa dako-dako, taas-taas nga level, kay maproblemahan ka og samot. Maproblemahan ka og samot.
So imo gina nga konbinsihon, no? Ayuhon nimo pagpasabot. Kay kun dili worst comes to worst, ang may tabo ni mao nga magsinumbongay mo kadugayan. Mangayo kag certification gikan sa barangay election, sa barangay nga kuan, certification to file action. Mangayo kag certification diha. Unya kung imo na ning padako ng kaso, gasto. Kaya di man ni maabot dito sa korte, wa kay lawyer, wa kay abogado. Unya ra ba? Hearing, gasto kay ang lawyer diha nga ang tinuod diha sa mediation and conciliation, no? Sa korte part na may ilang conciliation diha. Bisan og dili mo tabi ang abogado, mutambog lang panahon sa conciliation proceedings, gabayran gyapon nimo na. Oo, bayran gyapon nimo na. So, aron nga makalikay ka, nga dili ka makabayad kay gasto, apa ni kamuti nga masulbad. Kamupod nga utangan, ayaw mo dritso ga pautang. Magununa sad mo makadaghan. Luoy baya, ug mo tununang nga dili na to pautangon, luoy biya. Oo. Pero mo lagi pod, abusado ning uban. Siya ay tuo ka man. Ingon si Frank nga walay mapriso sa utang. See? So, ang magkakitabo, katong nakautang, maingon nga, di ko mabayad. Bahala na, bisag di ko mabayad. And that is why nga, diha sa conciliation and mediation proceedings, ang mediator, magkonbinser sa nakautang. Bayre ni mo within a certain period of time. Imo gini kay kundili madako ang kaso. Mafailan ka na gyud o sumbong. Yan naman po iyang abogado nga mutabi. Maginunghungay din na sila. Saman. Bayre na lang na kuha mag-attorney kining dako magkukayo hangyo attorney nga katungal itong bayran. Mao ba? So, mao na nga ilahang pagabuhaton. Kapoy kayo ba? Ikaw pa'y himuong dautan kung panalitan kusog kang maningil. Nya dayon kana sila, mutago pag yun. Kisa man na, ay sus, inang wala ko. Gamay na lang kuwang manunglo sa kagulingon. Ina nga namatay ko kahapon. Para lang nga di yun makabayad sa utang. Grabe, no? Yun na ka mga gwatsin ng ato ang mga tigpangutang. Okay. Sige, Joel Mandang. O si Marlon Malilong, sir, mayong hapon diha. May hapon sab. Oo. Right. Joel Mandang. No na birita, sir, unsay ipasa namo nga papel kay nagpa-cancel mi sa lot number dito sa DENR kay gipatituluhan man ang among yuta sa laing tao, sir. Kung gipatituluhan, ang bot nimo ipasabot, mangayo ka o ang bot nimo ipasabot mao nga imong bawion pagbalik. Magkakaso mo na regular court na paingon, cancellation, no? Cancellation of the issued title and reconveyance of the said title, certificate of title. Kay gipatituluhan man kana sa lain nga dili ila ay bad kay na. Bad kay na. Kinanglan gyud nga kung panalitan musangko kita ni ana, proper court na gyud ang maka-decide ni ana. Unsay ipasa namo na papel kay magpa-cancel mi sa lot number dito sa DENR kay gipatituluhan man ang among yuta
sa lain nga tao. Ang makatubag din ang DNR. Oo, ipakancel nimo ang lot number. Samot nga ang DNR ang makatubag nini nga pangutana. So, ang akong i-suggest na ko nimo Mr. Jewel mao nga madto ka dito sa DNR, mag-inquire ka. O sir, kini unsa man hitabo sir? Ako man gititiluhan mas lain. O, na kay legal remedy ni ini, pero magasto lang. Ilabi na kung confident ka nga nanang yutaa nga natituluhan kini sa lain nga tao, dugay ka nagapuyo diha. Siguro butang talang 20 years or more than 20 years. So naamantay balaod ka nang gitawag na to og in good faith acquisitive prescription. So sulod sa maong gidugayon sa imong pagpuyo nimo diha in good faith, continuous, exclusive, notorious nga position sa maong luna sa yuta, chances are ikaw magyud unta. Pero ako po na-appeal ko kapag kurat ni ini kay nganong natituluhan man ni sa laing tao. So ang legal remedy nini mao nga madto ka sa korte for the cancellation of the title and reconveyance sa maong certificate of title. Now, in other words nga dili ka na mo itagiya kay naa naman kay naka buta nga lain nga tagiya. Pwede ka maka-file og adverse claim. Pwede ka maka-file. Araw nga, i-annotate na dito mismo sa Registry of Deeds sa maong titulo nga naay gi-file nga adverse claim. Sa ingon nga ang gusto nga mopalit kay basige offer ang mao nga pwesto, no? Nga natituluhan sa laing tao basig ibaligya. Dili siya makadayon og baligya tungod kay mansado ang record sa maong titulo sa yuta. Sumala sa record nga naa sa Registry of Deeds, annotation ang tawag niya na. So pagtanaw dito nga dunay annotation nga adverse claim, ang buyer dunay dako nga puruhan nga mosab ang iyang una-una. Mingon siya nga din na nako ni kuanon kay nang amin kamarka din nga naay reklamo nga lain nga tao. Pinagin na nagitawag nga adverse claim. So balantayon nun gyapon, no? Ikaw libo ko nganong gipasagdan nimo, diin ka man di ay. Sa pagkakaroon mga tanak ko kinsa may gapuyo. Dini nga luna siyuta nganong natituluhan man ni lain tao. Sa to pa kun ma-establish nga wala ka magpuyo diha for how many years, unya siya katong nakapatitulo, mao di ay nakapuyo sulod sa dugay-dugay nga panahon, wakay baut. Kay kinahanglan nga, kung mag-claim ka og yuta sulod sa mga in good faith, no? 20 years, more than that, 30 years. Kinahanglan imong i-prove nga naa ka gyud in the concept of an owner. Ang feeling ni mo na ng in the concept of an owner, murag ikaw nagyutag iya. Pero dili pagod. Exclusive possession. Uninterrupted. Meaning, why sinamok ni mo diha. Tanawan ninyo. Tanawa. I-trace ni og maayo kay para mahawasan ka. Si Jewel Mandang. Gikan ni Arturo Asister. Nuda Veritas, good noon, Sir Frank. Ang deed of sale, pila na lang di ay kaadlaw ang expiration diha. Di ba 2 months man kana sa una ay ka mag-penalty? Arturo V. Asister sa Bulwa. Ang deed of sale or absolute deed of sale mo ni. Siguro ka lang 2 months pagbayad sa buhis, no? Which is correct.
Kunana ning absolute deed of sale within a period of 30 days. Panalitan 2 months. Ang 2 months good, pwede kang daginuton sa BIR. Nga magingon ang BIR, hala, na late man di ay ka og mga about 15 days. Kini dapat nga ito patang mayagi kining simana inyong gipakita kining absolute deed of sale para walay interest or penalty nga among ipaningil diha nimo. Sa laktod nga kunay absolute deed of sale, ayaw langan-langan na, dada ka na ditong dapita sa BIR para may bawaan nimo pila imong obligasyon sa capital gains tax. May bawaan nimo pila imong bayronon sa 1.5 nga documentary stamp tax. Kompyutan ka na sa BIR o pila imong bayronon. Walay additional nga cost, walay penalty or interest kung on time ang atong pagpadala, pag-file o pag-inquire na sa BIR kabahin sa atong bayronon nga buhis. Pero kung maglangan-langan ka, parahan itong nag-ani din last year pa siguro to, mga 30 years, aya pa sila na kununa pag-report sa BIR. Nakudagang nga makakwarta, siya dili sir, gisugo malampog ko, mura siya lugar og na iyang SPA. Nya, nag-ani siya din kay gapangutana, nagpa-advise Silvi. Pila kuno ang abton sa 30 years nga wala nila ma-file. Imagine nino mo ng 30 years, kabunga-bunga na magani tanan ng 2 or 3 months nga kalangan sa pag-file na to na kanang bayronon na to sa buhi sa BIR. So ako siyang itiyawan. Nako, daghan man ka magkwarta. Anto sila ng 30 years. Moralisyon na ninyo, dapat i-file ka na diretso. Arong wa anta kay dugang nga bayronon. Ilabi na karon nga naminaw mo. Situate nga, kung panalitan magpalit mo luna sa yuta, i-report na gilayon dito sa BIR. Aron may bawaan ninyo pila bayronon, ayaw nag-ipaabot o pila katuig. Ayaw na ipaabot. Nya, ako siyang gitudloan usay mga pamagi. Iyang gisunod. Ay, pasalamat siya balik diri. So sir, salamat gyud kayo sir, mo kana mo kini, mo kana mana. Di wala siya magbayad. Wala siya magbayad. Alright, si Ma'am Erlinda Elivera Mendoza. Oy, usan sa ato mga suki, no, taga Hasaan. No, Berita, Sir Frank, mayong hapon, ang among yuta nakuha sa lain kasikbit na appeal og survey. Unya naarabay nakapalit sa ako nga sa ako nga said unya naa deed of sale akong pag-umangkon ang nakapalit. Seymour. Unya di ay Sir Frank, iapod akong gipakaulawan o gipang libak-libak ug lain nga mga tao, iya kong gipakaulawan kay nagbaligya daw dili ako. Nagbaligya daw dili ako, baga daw kog dagway unsay akong buhaton, Sir Frank. Primero, barangay na sabni. Kini bang usay nga pagpakaulaw, mahimong slander, mahimo pod nga libel, daghang mga medyos, no, daghang mga medyos, pero kapoy magud ning conflict sa mga silingan gud oy. Kapoy. Di ko lang masabtan ang kinitibukan yung problema, no. Kadyot lang ha. Ang amuyuta nakuha sa laing kasikbit na appeal og survey. Unya naarabay nakapalit sa ako nga said
unya naa deed of sale akong pag-umangkon ang nakapalit. Unya di ay Sir Frank, iya pod kong kaulawan o gipang libak-libak o laing mga tao, iya kong gipakaulawan kay nagbaligya daw dili ako. Nagbaligya daw dili ako, baga daw kog dagway unsay akong buhaton, Sir Frank. So situlan ni sa barangay nga level. O sa barangay nga level pwede pa ni siya masitol. Hindi nga pagpakaulaw. Nya klaruha sab ning imuhang claim sa yuta nakuha sa lain kasikbit na appeal og survey. No, kinang lang nga magpa morgibiyar ka. Mo ba ninyo taang akong gisuggest sa imuha one time? Para maklaro ang titulo sa imong yuta, ang meets and bounds sa imong nga yuta, para maklaro, revalidation survey. Ipamatuod nga maubag yun ni. Kay nakurat siguro na siya kay ang mohon, imbis na siyang atubangan na ito miaging pipila katuig, karon to nas layo. So nakawatan lugar siya. Tungod kay nakawatan siya, so kuhay na kana sa naa na hipatik sa certificate of title. So kinanglan nga i-verify ni, i-check ni, o ipakita ni sa geodetic engineer aron sa ingon nga imo kining mapasusi sa labing dali nga panahon. Mauning yuta adeo, nag-ingon si Erlinda Ilibera Mendoza, oo Sir Frank. Bunang gingon ako magasto lan Oo. Kay kung dili magkakadimao sa administrative proceedings, ang worst nini nga senaryo mao nga dadon tani sa korte. Aron nga ordiran ang mao nga kining mga hingtungdan dito sa kang judge nga naay problema, ibalik tanan, i-restore kini ngadto sa sakto nga gidak-on sumala diri sa certificate of title nga nahisulat. So ang huwis na by means of a judicial proceedings. Pero mo lagi na sa ako nagkikingon nga once na sa korte na agyoy mga bayron na natong ginagmay. Pero sakripisyo lang tagamay kay yuta man inyo man nga property, no? Kinanglan nga maninuod mo nini. Inyo ning tinudon kay inyo haman dili mahimo nga pingpiyungan tani. So si Erlinda Ilibera Mendoza, kung mahimo patun-in ninyo ni og maayo, ha? Sir Frank, kaning akong pag-umangkon iya lang kong gipa kaulawan ko niya. No? Another issue na sab ni kini siya ma'am, no? Pwede nga dadon tanis barangay. Unsa ni nga asa nga barangay ka? Diha sa kuan sa hasaan. Dangop lang ka sa barangay kapitan. Ang barangay kapitan mo ay magsettle. Mo may trabaho sa mga barangay kapitan. So, mula na ang mga medyos selbe. Murag atong paminaw, simple nga problema, pero bugat. Bugat. Ilabi na ning utlanan. Kaya ba ka ba, nasulti ko ni one time din na ay magpinatsanay, utlanan lang ang isyu. Nagligas lang about 1 foot ang distansya sa utlanan, kahumayan. Tikbas ko dito na patay siya sa, dito po tungod sa utlanan. Naitabo ni lungsod sa Balingasan. Okay, Sir Frank, kani akong pag-umangkon, iya lang kong gipakulawar kay hasaan, saan lagi? Taga hasaan. Unsa nga barangay ni Ma'am Linda? Kining
iyahang mga problema. Usay makaingon ka ba nga dili di sayon magkapitan ta? Oy, abi ninyo sayon magkapitan? Dili oy. Kuan lang kining makuti, wala og tuo, mga problema, away sa asawa, away sa bana. Kunya maingon dayon ang asawa nga kap magbulag na lang mi sa akong bana kay sa una gwapo man ni akong bana karon sus nanimaho na magsingot makalimot man og kaligo sa usa ka bisakas as usa ka buwan o humot pay nangka kap munang di na ko ganahan niya kap ang tinuod makigdulog siya nako sus ako na siyang iwakli kap basta kay di ko ganahan lahi na giga siya kanadto og sa karon. Mao din na ha. Mausab din inyong mga pagbati diha no. Okay. Sige. Salamat Sir Frank sa Bubuntugan. Mga liyosas ang kapitan diha sa Bubuntugan kun wa ko masayo. Okay nala sige sa Bubuntugan hasaan. Sige. Wa na tay gumpanag oras dinhi sa ato kapag panaguban sa atong tulumanon. Wa gid ko kainom tubig no kalahos man ko dire. Thank you na lang. Salamat na lang sa iyong pagsunod kanunay. Manginaot ko nga next Wednesday ato gyapon ning kining tagdon ang dugang yung mga pautana nga inyong gipabati dinhi sa atong programang Nuda Veritas. Lain ka ng episode sa sunod semana. Take note nga paki-subscribe lang kadtong gusto nga maminaw sa atong Nuda Veritas YouTube channel. Pinaagi sa pag-type lang Nuda Veritas CDO. Tuplok nimo manggawas dayon ang nagkalaling episode sa programang Nuda Veritas. Sa nga ni Ricky Langga, kami magapahinumdom nga ang hilisgutanan nga importante, no, hilisgutanan nga importante part ang mabot ipasabot ang may tungon sa hilisgutanan karong alas 6 ang takna sa gabi sa programa nga kalipay nga molahutay. Mao ning mosunod. Niingon si Jesus, "Hunana kanunay ang akong pasyon, kay mao kini ang timailhan sa akong gugma ug kaluwasan para sa katawhan." Balikon ako. Niingon si Jesus, "Hunana kanunay ang akong pasyon, kay mao kini ang timailhan sa akong gugma ug kaluwasan para sa katawhan." All right. Kini karong alas 6 ang takna sa kagabion. Inyong mabati si Ma'am Girly sa programang Kalipay nga Molahutay. Salamat og maayong hapon kaninyong tanan.